Wala kang heartache. Yeah, wala. Wala kang heartache. Happy ang puso. Happy naman lagi ang puso. Siguro may mga nangyari lang nung mga last 2 weeks. Pero na okay naman siya. Okay na. Okay naman. Alright. Masaya. Masaya, oo, happy. At saka Punong-puno ng pagmamahal. Oo. Hindi naman kailangang kumbaga, di ba, alam niyo naman yun, nagka-problema, pero wala na po yun. Peace na kami nila. Peace lahat. And even sa PPT, okay na. Masarap ang gumigising ng, alam mo, wala kang sama ng loob, walang may sama ng loob sa'yo, di ba? At alam mo na binigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Oo. Kung kinakailangan magpatawad o makalimot, ginagawa. Oo. Di ba? Kasi, ako kasi, kumbaga, sa dami na ng aking pinagdaanan na ganyan. Pag mga ganung bagay, kumbaga hindi na magtatagal na magagalit ka o para palakihin pa. So, ginagawa ko agad na yan ang solusyon para okay. Sayang ang life, no? Kung i-spend mo sa ka, kasi every time na baba. Okay. Makabayan ka dyan. Okay, mga kabayan ko dyan. Nandito na naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, share, and comment. At no skipad, okay? Luzon, Visayas, Mindanao, mga kabayan ko dyan, hanggang sa ibang bansa, OFW, mga OFW. Saan makipay na mundo na roon? Batiin ko lang kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayos karamdaman. Okay? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Shoutout muna kay Krishna, sa mga viewers ng Chris Pop Fanatic, mga viewers ni Pogo Bihero, viewers ni Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Jack, viewers ni Katek Ram, viewers ni Miss Ivana Alawi, viewers ni Senator Rapi Tulfo. Shoutout sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay? Ito ang bibigyan ako reaction patungkol doon sa napanood kong upload video na interview kay Sir Paul ni GR. Itong si GR, mga viewers ko, ay kasama sa PB team ni Pogo Bihero. Dito, napanood ko na tuwan-tuwa ako kay Sir Paul, mga viewers ko. Talagang masasabi natin talagang napaka-responsable na charity vlogger. Talagang nag-aalala talaga siya sa kanyang mga tinutulungan. So, natutuwa ako doon sa interview at napanood ko na talagang pagod yung kanyang isipan, pagod yung kanyang puso, katawan, sabi natin, sa pagtulong sa kanyang mga beneficiary, sa kanyang mga scholar. So, ganon, napanood ko na ganon sinasabi sa mga tanong ni GR, mga viewers ko. Mamaya, kumuha ko ng video clip, panoorin nyo ang kanyang sinasabi. Ang mga sagot niya kay GR, napaganda pakinggan. Ang isang katulad ni Pogo Bihero na bilang isang charity vlogger, isipin niyo mga viewers ko, sa isang katulad ni Pogo Bihero na binata, pero talagang, kala mo, masabi natin, tatay na. Bakit? Nasabi kong tatay na siya? Dahil ang tawag sa kanya ng kanyang mga scholar ay daddy. So proud siya na tawagin siyang daddy ng kanyang mga scholar. At totoo naman yan mga viewers ko. Kasi itong mga estudyante niya, itong mga scholar niya, ay mga bata pa na pinapag-aral niya. Sa tulong na rin ng mga sponsor, ng ilang mga mabuting kalooban ng mga sponsor. So dito natin makikita na si Pogo Bihero, napaka down to earth, masasabi natin. Ang sarap pakinggan yung mga sinasabi niya sa mga sagot, sa mga tanong ni GR, ni PB Team GR, di ba? Shoutout sa iyo, Sir Paul, Shoutout sa iyo, Sir GR. Shoutout sa inyo. Yun nga, napanood ko at natutuwa ako na makita ko kayo na nagre-relax dyan sa lugar na kung nasaan kayo. At tama lang ginagawa ni Sir Paul kasi talagang di ba iwasan, pag nasa bundok kasi, siyempre, kailangan i-relax na talaga yung sarili niya kasi siyempre, pag nandun ka na sa bundok, sa mga tinutulungan, sa mga beneficiary niya na pinupuntahan niya, siyempre, nakaka-stress din. Pagod, init, di maiwasan yan. Yan, nagkakasakit pa sila, mga girls ko. Minsan nagkakasakit pa sila para lang maghatid ng tulong, pagmamahal sa mga kababayan natin nangangailangan. Di ba, mga girls ko? So, ganun nangyayari.
nakakatuwa na ang isang katulad ni Pugo Bihero ay talagang napakasipag na bilang charity vlogger. May abot lang niya yung tulong pagmamahal sa mga kababayan natin na nangangailangan diyan, partikular sa Davao, kung saan sila nakabase. Di ba ganun yun? Kasama ang PB team. Dito napakinggan natin na minsan nagkakasakit din sila, mga viewers ko. Nagkakasakit sila. Makapaghatid lang sila ng tulong. Pero hindi nila iniinda yun, mga viewers ko. Ang importante sa kanila, makatulong sila sa mga kababayan natin na nangangailangan. So nakakatuwa, di ba, mga viewers ko? Nakakatuwa. Ito, sa interview ito ni GR kay Sir Paul, pakinggan natin mga viewers ko. Para maniwala ako yon na itong sinasabi ko ay napanood ko mismo sa upload video ni GR sa interview kay Pugo Bihero. Okay? Kumuha ako ng shoutout sa iyo, Sir GR, kumuha ako ng video clip doon sa video upload mo na interview kay Sir Paul para lang magkaroon ako ng motivation sa aking sinasabi. Di ba? Para para mapanood din ng mga kababayan natin yung hindi pa nakakapanood sa interview mo kay Sir Paul. Kumuha ako ng video clip para mapatutuhanan yung sinasabi ko na totoo yung interview mo kay Sir Paul. Ito, pakinggan natin mga viewers ko. Subscribe lang po kayo ha. Kung di pa kayo napag-subscribe, mga viewers ko dyan, mga supporter ni Pugo Bihero, mga viewers ni Chris na, mga Chris Fanatic, maging sa ibang bansa na mga OFW, ang taga-suporta ni Pugo Bihero at ni GR. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Pugo Bihero at ni GR. Okay? Subscribe lang po kayo. Kasi ikaw naman yung daddy nila, di ba? So, parang magulang din yun. So, kung yung mapapaya sa sponsor kapag ganito ng ganito yung, di ba? Kasi akong ano man ang sabihin ko, yun naman susundin ng sponsor. Kaya sabi ko sa kanila, hindi porket may sponsor kayo, ang sponsor nyo masusunod. Yes. Paano kung ako nagsabi na ayaw ko na, Right. dahil sa pinapakita niya, ako naman ang nagsasabi nun. Tama. Kumbaga, ang sponsor ready tumulong anytime, Oo. financially, pero ang management, ang pag-monitor ba, Oo. nasa sa Pilipinas, nasa kahit all. At saka syempre, bukod dun sa mga pinag-aaral natin, meron pa tayo ibang beneficiary, di ba? O yung mga tinutulungan natin sa araw-araw. Oo. So kung ang attention mo ay 100%, ilang porsyento niyan ang nasa charity, ilang porsyento ang nasa family, ilang porsyento ang nasa Laguna, of course family, at ilan ang natitira sa sarili? Siyempre yung 50% sa family yun. Ah, Kumbaga yung 50% kasama na ako doon Oo, sarili. sa sarili ko. So Well-being. yung 50% yun maghahati-hati na sila doon. Sa student 30. Student. Sa yung 20 naman sa PB team na. So PB team. lahat na kung ano man yung bahala. Correct. Paano itong mga activities natin? Ang dami nagugugol na oras sa charity. Parang ang laki din ng oras na nasuspend mo yun, ano? Oo. Oo. Ah, 20 lang yun? Parang hindi lang. Oo, hindi ko alam paano ko pagkakasyahin. Hindi lang pagkakasaya ng 100%. No? So, pagod na pagod ang katawan at ang isip. O kaya, okay magagalit kung minsan naghahappy-happy ako. Kasi Oo. binibigyan ko rin yung time ko na makapag-relax. And also yung PB team din kasi kailangan din nila magpahinga at mag-spend ng time sa family. So katulad nito, nandito ako. So binibigyan natin sila ng time na magkasama yung pamilya nila. Ano si Rab, yung family niya, si Peter Paul, yung family niya, Si Madam. ayan. And sila Melvin naman, pag nandyan kami, nakaka-uwi-uwi sila. So ngayon, sila pakauwi kasi nandito ako. And of course, yung sasakyan, minsan kailangan din magpahinga, ipacheck yung mga, kung may mga sira, Oo. di ba? Siya ang pinakapagod. Yes, so kasi yung kasama natin sa hanap buhay, so mahirap naman tumatakbo tayo pero yung sasakyan natin sira. Yung delikado. Tama. Diba? Tsaka yung gusto ko pag nagbakasyon ako, kaya nga sabi ko sa kanila, pag yung bakasyon natin sa Siargao, relax lang, no more Ayun. activities na magpapagod. Relax lang. Relax lang kasi nga nasa era na tayo ng tito and tita, di ba? Yung mga edad natin na hindi na maipupubli yan. So, hindi na kami pwede magpa-araw-araw dyan. Yeah. Kasi may maintenance. Di ba? Aminado ako doon. Siya din. Okay. Personal. So, hindi naman pwedeng gano'n. So, kaya, relax. So, kaya pag nandito ako, pagbalik ko, yung isip ko, na-recharge. Oo. Di ba? Recharge, refreshed, re-energized. Oh, Yeah. para pagbalik mo, meron ka ng energy ulit na Yes. dala-dala. Okay. Kasi minsan kasi mahirap talaga pag tuloy-tuloy, Totoo naman. nagkakasakit. Di ba? Kasi lalo na pag nasa bundok, magkaiba yung weather sa kapatagan sa bundok. Malamig, umuulan, araw, init, ganyan. Yun nakakasalamuhan namin yung panahon na gano'n. And then pagdating ng uwian namin, lalo magkakasipon. Buti ako hindi.
malakas ang aking immune system, pero sila Peter Paul, si ano, nagkakasipon yan, Yeah. sila Edito. May time pa na nandun kami sa bundok si Stong na sumakit ang tiyan. So, yun din minsan inisip ko pag nasa bundok kami. Ano? Sa kaya kailangan dala-dala mo lagi lahat ng gamot na pwede mong Yeah. gawin. Painom. So, pero sobrang sakit ng tiyan ni Stong, talagang hindi niya kinaya. Siyempre, alalahanin namin siya. Lalo ngayong time na uwi na tayo kasi dali na sa ospital. Pero nung umaga, Medyo, hindi, actually, umaga yung nangyari. Tapos nung tanghali talagang hindi niya na kaya, nakailang balik siya sa CR. And then, yung pawis niya kayo. Sabi ko, alam mo na, nabati ka, nag-away ka. Pero nakabati pala ako. kasi, anong ginawa mo? Dinura ako. Nilawayan. Oo. Kasi ganito sa atin, di ba? Yes, lalaba yan. Ayun, pagkatapos nang wala na. Kamay sa loob. Oo, sabi ko, kanina ko pala dapat ginawa yan. Ayun. So, yun naman po yung mga ano, Mga behind the kasi, scenes. mga nangyayari. Mahirap talaga. Kaya So, kailangan talaga ng rest. Totoo yan. Kasi mag-burnout ka kapag ka tuloy-tuloy. So, paano mo pa magagawa yung mga misyon? Paano mo pa maisasagawa yung mga layunin mo kung wala ka namang physical rest? Ngayon, importante ang physical rest, importante ang mental rest, Lalo na at kung ang ikaw- emotional rest. Diba? Siyempre ikaw ang host ng programa mo. Eh, sa isang araw, like yung pinuntahan namin, ilang shoot yun. So, drain na yung utak ko, pagod na ako, ganun. Talagang makikita, akala mo yung nakatayo ka lang, nagsasalita ka, nakapagod yun ha. Oo. Ano lang mainit? Oh, mainit. Tapos yung nakakailang shoot kayo, ay, nailigdan ko yung mga artista minsan, di ba? What? Artista ka na? Sabi ko magiging artista ako eh. Oo nga. Artista ka na, parang umiyak ka nga lately. Yeah, pero na. O sige, ito na. Patuloy ko ang tanong ko. Physical na rest, mental rest, emotional rest, importante lahat yan. Ngayon, emotionally, nakakapag-rest ka ba? Kamusta ba ang puso ni Sir Paul? Ngayon, Okay naman ang puso. Okay naman. Okay naman. oh, Wala namang ano na eh, kumbaga, sabi ko ano, hate na. wala kang heartache. Yeah, wala. Wala kang heartache. Happy ang puso. Happy naman lagi ang puso. Siguro may mga nangyari lang nung mga last 2 weeks. Pero na okay naman siya. Okay na. Okay naman. Alright. Masaya. Masaya, Happy. oo, happy. At saka ano, Punong-puno ng pagmamahal. di ba? oo. Hindi naman kailangan ano eh, kumbaga, di ba alam niyo naman yun, nagka-problema, pero wala na po yun. Peace na kami nila. Peace lahat. And even sa PPT, okay na. Masarap ang gumigising ng alam mo wala kang sama ng loob, walang may sama ng loob sa'yo, di ba? At alam mo na binigay mo ang lahat ng iyong makakaya, Oo. kung kinakailangan magpatawad o makalimot, ginagawa. Oo. Di ba? Kasi, ako kasi ano na, kumbaga, sa dami na ng aking pinagdaanan na ganyan. Pag mga ganung bagay, walang, kumbaga hindi na magtatagal na magagalit ka o para palakihin pa. So, ginagawa ko agad na yan ang solusyon para, okay. Sayang ang life, no? Kung i-spend mo sa hate ka. Kasi, every time na babangon ka, kung lalo ako, di ba, sa charity tayo, pag aalis ka, mahirap naman yung takbo ng utak mo, nandun sa problema. Yeah. Eh, nagbablog kayo, siyempre affected lahat. So, yung reflection nun nandun sa vlog mo. Di ba, minsan mapapasin. Kaya iba minsan sinasabi, wala sa ano si Sir Paul. Minsan tama naman sila. Di ba, nababasa nila yung mga ganun. pakilos. Oo, nakilos. Pero, sa totoo lang, okay naman. Totoo. Okay. Pero meron talagang ganun. Halimbawa, pag may problema ka sa family, o kaya may problema ka sa ka-team mo, affected ka. Correct. O, mahirap minsan. Ako lang kasi, magaling ako magtago ng emosyon. O, hindi niyo ako mababasa kung may ano. Kasi ngayon, natutunan ko na hindi dapat dinadala yung problema sa trabaho. Di ba? And kung sakali man na minsan may mga bad mood tayo, parang lahat naman ng tao yata may ganun, ano? Hindi siya may iwasan. And normal yun sa lahat. Even ako, even si Paul, lahat ng PBT members may ganun. But it doesn't mean na galit ka sa mundo or may kaaway ka. Talaga lang sadyang may mga araw na wala ka sa mood or may mga oras na wala ka sa... Oo, lalo na pagka mainit, di ba? Tama. At saka yung... So ayun, di ba mga verse ko? Napakinggan natin sinasabi niya. Nakakatuwa, talagang masabi natin na napakabuti ng kalooban ni Pugumbero. Pero may hinahati-hati niya yung oras niya. Yung sarili niya, hinahati-hati niya. Emotionally, mentally, di ba?
Ganon. Hinahati-hati niya. Pero mo, 50% doon sa mga beneficiary niya at sa sarili niya. Di ba? Tapos, may 30% doon naman sa pamilya niya sa Laguna. Di ba ganon yan, mga bers ko? Tapos, 20% na lang sa kanya, sa sarili niya. Makapag-relax siya. Makapag-isip siya kung anong nararapat. Pag kinabukasan, kung anong gagawin niya ulit pag kinabukasan sa mga taong tutulungan niya. So, nag-iisip siya, mga bers ko, kung ano pang dapat niyang gagawin sa susunod na mga araw. So, ganoon si Pagubihero. Ganoon yung kanyang, ganoon yung kanyang mindset. Talagang, ang gusto lang talaga ni Pagubihero, yung makatulong talaga siya sa mga kababayan natin na nangangailangan. Di ba? So, ganoon. At isa pa nakapansin sa akin attention, mga verse ko, yung, kumusta yung puso ni Pagubihero? Di ba? Doon, tanong siya ni GR, kumusta yung puso mo? Sabi ng Pagubihero, okay naman. Okay naman. Yung puso niya, at yung nakaraang last 2 weeks, sabi niya, at okay na yon. Sabi niya, wala nang problema. At sabi niya, ginagawa niya na ng solusyon. Tama naman yon. Tama naman. Lahat ng bagay, pag magkaroon man ng problema, ay dapat gawin mo talaga ng solusyon. Di ba? Gawin mo kaagad ng solusyon para mawala kaagad yung agam-agam ng iilan na mga masabi natin mga buzzers, di may iwasan kasi nasa social media tayo na ibabas ka talaga nila. Pero yun nga, ginagawa niya na ng paraan. Ang importante kay Sir Paul, alam mo niyo mga words ko, ang importante sa kanya kung paano siya makatulong sa mga kabayan natin na nangangailangan. Yun ang importante sa kanya, napaka-importante sa kanya Yan kasi ang goal niya yung tumulong Yun ang nasa isip niya lagi Kasi kung mag-steady lang siya sa Laguna o kaya sa PB House, okay lang naman Kung mag-steady lang siya, okay lang yan. Pero iniisip niya kasi, mga viewers ko, yung tutulungan niya, yung mga tao nangangailangan ng tulong niya, yun ang iniisip niya lagi. Di ba? Halos wala na siyang time sa sarili niya, below 20% na lang yung time niya sa sarili niya. Kaya, ito, sabi nga niya, paminsan na kayo, kung paminsan-minsan nagre-relax ako, para magkaroon siya ng, magkaroon siya ng magandang mga, yung kanyang isipan, mawala yung pagod niya, makapag-relax na paminsan-minsan. Alam niyo mga birds ko, paminsan-minsan lang ito ginagawa niya. Hindi lagi yan. Siyempre, kailangan din niya magpahinga. Kaya tama lang, intindihan lang natin, unawain lang natin yon. Diba? Dapat lang naman. At yung kanyang PB team, na ilan, siyempre may mga pamilya, doon yan magpupunta sa mga pamilya nila. Magre-relax din kasama ang pamilya, di ba? Hindi palagi na lang nandoon sa pagmimisyon. Di ba? Pero ganun pa man, nandun pa rin talaga yung sinasabi ni Pagubihero na yung sa puso niya talaga ay napaka-importante yung pagtulong pa rin, di ba? Yung pag-supervise pa rin sa mga, lalo na sa mga scholar niya. Di ba? Minomonitor niya yung mga scholar niya. At yun naman talaga, parang nga siyang teacher Di ba? Parang mga teacher, parang na rin siyang teacher na sinusupervisoran niya yung kanyang mga scholar para maging maganda yung takbo ng ng mga grades ng kanyang mga scholar. Para di siya mapahiya doon sa mga sponsor. Di ba ganun yan? So ganun siya. Iniisip niya pa rin yung pagtulong talaga doon sa mga scholar niya at pagtulong doon sa mga beneficiary niya na nangangailangan. At sa matatagpuan pa niya ng mga beneficiary o ng mga mas nangangailangan pa niya, ng mga makikita pa nila sa mga darating na araw. So, ganoon yan, mga birds ko. So, ganoon lang. Kaya tuloy lang suportahan natin kay Pagubihero. Di ba? Suportahan lang natin. Kaya shoutout sa'yo, Sir Paul, relax ka lang lagi. Huwag ka masyadong isipin yung mga problema. At ang problema ay normal yan sa ating pagkatao na magkaroon tayo ng problema. Normal yan. Pero lahat ng problema ay may solusyon. Ito na ginagawa nila ngayon, di ba? Nagre-relax sila, tapanood ko, ayan. So, saan lugar yan? Shoutout kayo comment lang kayo
kung saan particular na lugar yan yung pinagpunta nila Sir Paul. Hindi yan pag-mission eh. Nagre-relax sila dyan sa lugar na yan. Kaya paano, makapagpahinga man lang yung kanilang mga isipan. Di ba? Makapag-relax sila sa sarili nila. Paminsan-minsan, hindi naman lagi. Bigyan nila ng time yung kanilang sarili para na makapag-relax. So, ganun lang. Tama lang yan. Di ba? Nakakatuwa. Ang isang katulad ni Sir Paul ay talagang napakasipag na charity vlogger at nag-iisip talaga siya kung paano niya matutulungan yung ilang mga beneficiary pa niyang matutuklasan pa nila. Marami pa sila matutuklasan dyan na mas nangangailangan pa. No, Berto? Tuloy lang natin ang suporta kay Sir Paul at sa buong PB team. Shoutout sa iyo, Sir Paul, ha. Yan sa akin, Barbers ko. Sana nagustuhan niyo yung aking comment dito sa video patungkol doon sa interview ni GR kay Pugumbiyero. Nakakatuwa. Panoorin. Panoorin nyo kung hindi nyo pa napanood, lalo yung mga viewers ko dyan na hindi pa nakapanood kay GR. Doon sa interview ni GR kay Pugumbiyero. Panoorin niyo. Alam kong hindi pa kayo nakapanood, panoorin nyo. Okay? Sa mga nakapanood naman, salamat. At comment lang po kayo kung ano masabi ninyo doon sa interview ni GR kay Pugumbiyero. Okay? Yan na po. Bye. Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.